Si Harry Roque, siyempre, todo din na ito ka-coffee. Grabe ng linis ang ginagawa niya ngayon eh. Wala akong kinalaman dyan ka-coffee. Sabi niya oh, wala ako, hindi ako abogado ng Lucky South 99. Wala akong kinalaman dyan. At hindi raw siya hinard yan, pero yung bank details niya, no? Nakikita doon sa mga dokumento. At PAGCOR mismo nagsasabi na nag-follow up. 6 na beses tumawag at nagpa-follow up. So malamang sa malamang, iimbitahan siya sa pagdinig dyan sa Senado. Naku, mawawala ang tapang dito ni Harry Roque. Mapapahiya siya, siguradong mapapahiya siya. So once na isagawa itong investigasyon na to dyan sa Senado at isa siya sa resource person. Nako, ano kayang ng mga dahilan na naman, mga inventong sagot at kasinungalingan ang ilalabas ito ni Harry Roque. Yes, sige, abogado siya, malulusutan niya, kaya niyang sumagot sa mga interviews or kaya niyang gawa ng paraan niya para mapababa yung mga aligasyon, etc. etc. Kaya niya sa Senado, pero mapapahiya siya. Imagine mo ha, dati kang secretary ng Presidential Communications Office, tapos, yun pala yung ginagawa mo, di ba? Yun pala yung gagawin mo kasi hindi naman siya official eh. Di ba? Parang ang off lang yan. Ang tanong, ito ang malaking tanong, umattend kaya siya kung ipatawag siya? Ayan, dapat umattend ka dyan, sir. Pakita mo yung tapang mo dyan na kaya mong harapin si Risa Ontiveros, kaya mong makipagpalitan ng statement, kaya mong makipagdebate kay Risa Ontiveros. Yan, babae sa babae, che. Babae sa babae. Babae sa lalaki, o sige. Harapan kayo dyan, magpatalinuhan kayo dyan. Sige, abogado ka, lamang ka. Kung something kasi, yun ang sinasabi niya eh, no? Dahil hindi naman daw abogado si Risa Ontiveros. So sige, humarap ka kay Risa Ontiveros at magdebate kayo, magpagalingan kayo. Pero dapat dumalo ka, sir, ha? Dapat dadalo ka dyan. Paano ko, pagka-deadbahin mo yan, baka maging Kibuloy 2.0 ka dyan, masumpi na ka rin dyan. Roque must attend Pogo hearing. Take opportunity to air side, sabi po ni Escudero. Nako, si Escudero nagsalita na. Yan, tama lang. Parang kinakabahan si Harry Roque dyan ha. Anong nangyari sa picture na yan? Parang kinakabahan ha. Ano ba, dami bang kasalanan? Daming baho nalalabas? Senate President Francis Escudero is hoping that the former presidential spokesperson Harry Roque will attend the upper chamber's inquiry into illegal Philippine offshore gaming operators o POGO if he is requested to appear. Definitely, dapat i-request yan, ka-coffee. Dapat pa-attend din yan dyan sa pagdinig niyan, dyan sa House of dyan sa Senado. No? Escudero said Roque should take the opportunity to air his point of view given the seriousness of the allegations being heard against him. Exactly. Hindi yung magpo-post ka lang na statement sa social media mo, no, sa Facebook mo, magpapa-interview ka sa isang media organization. Eh, hindi naman nare-record yan. Di ba? Paano mare-record yan? At least kung nasa Senado ka, may transcript yan, yan, yung mga under oath ka dyan, yung mga statement mo, nanumpa ka bago mo hayag yung statement na yan, di ba? Posibleng magamit against you. So, malaking tendency na kapag nagsinungaling ka, ibabalik sa'yo yan, di ba? Malayong malayo yan sa mga media interviews. The Senate Chief stressed anyone accused of anything has a right to face his accuser and air his side. Ayun, tama naman. Pagkakataon mo na yan, sir, magpaliwanag, di ba? I-explain mo bakit nagkaganyan yan. Bakit kailangan mong mag-follow up ng 6 na beses sa PAGCOR kung na-issue na ba yung permit? Hindi ka naman abogado dyan. Bakit ikaw, di ba, sumama ka lang. I believe that these are serious allegations which Senator Roque or Secretary Roque should clarify, and I believe that the committee will most likely invite him to get his side on this matter or issue. Escudero said in a text message to reporters. Yan, bato de la Rosa, ganyan dapat. Yan yung mga iimbestigahan mo, yung matitibay, hindi yung kay Morales na halatang kasinungalingan, na wala kang, ewan ko, bakit may butas ng punch yun, iimbestigahan nyo. Ito, matibay, nakita yung mga bank details, sabi ng PAOK, bank details ni Harry Roque, nandiyan sa na-raid na Pogo na yan. Ang ginagawa ng mga bank details na yan, hinangin. Ano yung sinasabi ng PAGCOR na 6 na beses nag-follow up kung nabigyan na raw ba ng permit itong illegal na Pogo na ito? At ang tanong niya, paano bang kulang? Ano bang kulang? Walang pressure, pero may intervention. Parehas lang yon. Hindi ka pressure, pero may nag-intervene. Anong ibig sabihin mo dyan? Nako, I hope Sec Roque will make use of this opportunity. Sabi po ni Escudero. Ano ba siya yung tapang niya dyan? Harapin niya ito.
na pagdinig na yan. During a Senate panel hearing on the legal pogos on Wednesday, July 10, PAGCOR Chief Alejandro Tenco mentioned Roque's name as an alleged lawyer of offshore gaming operator Lucky South 99. Pero dinidinay niya talaga eh. Naninindigan siya, hindi siya abogado ng Lucky South 99 eh. Hindi ako abogado niyan. Clarifying that his client was Whirlwind Corporation, isa pong service provider to Lucky South 99, which was then a holder of a valid license from PAGCOR. Eh bakit nandun ka? Diba? Ang pinagmimitingan dyan sa PAGCOR, yung arrears, yung mga balanse ng Lucky South 99. Eh ba't nandun ka? Hindi ka naman pala wala kang kinalaman dyan. Anyway, sisinungaling huli na eh. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, meanwhile, said Roque is a lawyer and now out of the government that it is illegal for him to practice his possession. O yun, nagpa-practice na siya ng profession niya, di sabihin niya. Yun eh, kasi bibigyan siya ng opportunity. Kasi kung sirang-sira siya kayo sa media, pagkakataon niya nang linisin yung pangalan niya. Diba? Punta siya dyan sa Senado. Diba? Eh kayo nga, bilis-bilis nyo nga gumawa ng mga invento against the president eh. Fake news eh. O ngayon, kayo na yung binibira ngayon, o hindi magpaliwanag din kayo dyan ngayon. Hence, maybe he is practicing his profession, which he is allowed to do under existing laws, sabi ni Pimentel. Yes, pero bakit kailangan niyang i-deny? Bakit kailangan niyang magsinungaling? O yan, yan ang pagkakataon niya para paliwanag yan. He also said there is a shortcut to all POGO problems in the country. Stop its operations. President Bongbong Marcos should simply order PAGCOR and other government agencies to stop POGO operations here in the Philippines. Stop giving licenses and permits. Give the legal ones 1 month to wind down their operations. Say goodbye to POGO, sabi ni Pimentel. Arali lang mainam, di ba? Several senators have been urging Marcos to completely ban POGOs in the Philippines, pointing out that it has only made the country a fertile ground for various crimes. Eh kasi naman eh, bakit kasi pinayagan yan ang panahon ni Tatay Digong eh, the best president ever eh. O, nagkaloko-loko na. O ngayon, grabe. Sira yung imahe natin siya sa mga ginawa na yan ni Tatay Digong. Too much access ang binibigay sa mga Chino. Nako, ngayon singilan na yan, naglalabasan ng mga pangalan. Mamaya madawit pa si Digong dito. Kasi illegal na droga, yung kanyang economic advisor, si Michael Yang, di ba? Nadadawit doon eh. Pero hindi pa rin nagpapakita. Ngayon, hanggang ngayon, nagtatago na ito. Nasaan na ba si Michael Yang, di ba? Nasa-cite in contempt na ngayon ng House of Representatives, hindi pa rin nakita. Guard us up, may sariling zona si Inday, sa Maisog Morales zona. Posible yan, magkakaroon ng pagkilos yung mga yan. Gagawa yan sila ng sarili nilang zona. Eh. Baka doon niya dumalo itong si Inday Sara Duterte. Sandra Valdez, lahat ng mga Duterte allies ayaw pumunta ng hearing. Yan ba dapat iboto? Sabi ni Ma'am Sandra Valdez, exactly. No? Bakit ngayon? Ayaw nyo mag-justify. Binibigyan kayo ng opportunity eh. Leo Paragas, 100% hindi mananalo si no comment ka coffee. Itok na lang siya. Coffee na medyo mahihirapan sila dyan. Mahirapan siyang lumusot dyan. Lalo kung lagi siyang no comment. Ako, hindi talaga siya lulusot dyan sa pagka-presidente. Sabi pa nga ni Bato eh, sa mga national position, walang kakamutin niya si Inday Sara Duterte unless magbago siya ng estilo niya. Diba? Pero as of the moment, wala, hindi umubra yung ganyang estilo na yan. O, siya kung nasa Facebook kayo, pasuyo, please like and follow. Kung nasa YouTube, please click and subscribe. At like na rin po yung video na to para sa ating updated kayo sa ating mga bagong comment. Kuha na kayo ng kape ha. At last topic tayo for tonight.